as we worship the Lord in spirit and in truth, ay patuloy po natin saliksikin ang kanyang mga salita at kung ano ba ang ibig sabihin po ng kanya pong mga sinasabi at yung mensahe po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang title po ng mensahe ngayong umaga mula sa ating Panginoon ay ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Gusto ko lang pong bigyan ng background ito pong talata na ito. Ito pong sa panahon po na ito, si Ezra at ang kanya pong mga kababayan ay nasa panganib. Sila po ay nagbalik mula sa pagkatapon sapagkat sila po ay ibinigay ng Diyos sa kamay ng kanyang mga kaaway, maging alipin po sila sa mahabang panahon. At ito po panahon na ito, sila po ay magbabalik na mula po sa pagkatapon. Subalit dito po sa mga panahon na ito, sila ay nakaranas ng pagkabalisa. Kaya maraming dahilan kung bakit sila po ay matakot sa kanilang buhay. Lahat po tayo ay katulad po ng mga Israelita na sa panahon po na ni Ezra ay lumaraan po sa nakakabahalang panahon ng panganib. Ito pong panahon na ito na kung saan ay unang buwan ng taong 2025. At dito po ay inaasahan po natin yung mga mangyayari. Election dito po sa ating komunidad, dito po sa Sunrise, para pumili po ng mga bagong opisyal na mamumuno sa ating pong lugar. At sa pagdating po ng May ay midterm election na kung saan ay bumoto tayo at pipili naman ng mga taong magiging leader mula po sa Senado hanggang po sa councilor, no? O pababa down to councilors. Yun po yung ating iboboto. Yun ang ating pipiliin. At sa mga panahon na ito, meron din po tayong mga agam-agam. May mga pagkatakot po tayo. Paano kung yung ating iboboto na magiging na iboboto ay hindi mananalo? Ano doon yung pagkatakot natin na baka iba ang upuan, magkakaroon tayo, magiging magulo at mas lalong magiging magulo ang mangyayari sa hinaharap. So nandoon po yung pagkatakot, maraming pagkabalisa na maaari po natin mararamdaman sa ating buhay. Bilang isang individual, bilang isang mananampalataya. Nakakaranas tayo ng pagkabalisa dahil din po sa ating future. Patungkol po sa ating pamilya, sa ating mga anak, nagkakaroon tayo ng pagkabalisa sa ating mga kaaway. Isa na po dito ay yung demonyo, sakit, no? At depresyon na maaari pong mangyari sa atin. At inaagaw po ng pagkabalisa ang ating kagalakan, kapayapaan, at ang ating kalusugan. Now, mga kapatid, ang tanong, sa panahon po na tayo ay makakaranas ng pagkatakot, pagkabalisa, ano po ang maaari nating gawin, lalo na kung tayo po ay nasa panahon ng panganib? Ano ang ating gagawin kung walang kasiguraduhan ang ating buhay?
kaninang talata sa Ezra, chapter 8, verse 21 to 23. Makikita po natin dito sa verse 21, sabi po dito, iniutos ko noon sa lahat ng mag-ayuno at manikluhod sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang patnubayan kami sa aming paglalakbay. Makikita po natin na sa talata na ito na pinangunahan po ni Ezra ang paghahanap sa Diyos. Pinangunahan po ni Ezra ang paghahanap sa Diyos. Ano po ang kanyang ginawa? Siya ay nananawagan sa buong bayan na sila ay manalangin at mag-ayuno. Prayer and fasting. Prayer and fasting. Siya po ay naghahanap ng tulong sa panahon na kung saan ay nanganganib ang kanilang buhay. Siya po ay naghahanap ng tulong sa panahon na walang kasiguraduhan ang kanilang paglalakbay. At kagaya po ng sinabi po ni Haring David sa Psalms 121. Mayroon po talata dito sa chapter na ito na kung saan ito pong salmista na ito ay tumingala sa langit. Dahil siya po ay nasa panahon ng panganib, siya po ay nasa panahon na kung saan ay wala pong kasiguraduhan ang kanya pong buhay. Ang kanya pong ginawa ay tumingala sa langit, lumapit sa Diyos, at kanya pong ipinagkatiwala sa Panginoong Diyos ang kanya pong buhay, ang kanya pong kinabukasan. Makikita po natin dito mga kapatid na ito pong ginawa ng mga Israelita na ito sa panguna po ni Ezra. Ang kanilang paglapit ay isa pong desperadong pagdarasal. Desperate prayer. Ano bang ibig sabihin ng desperate prayer? Pag sinabi pong desperado na panalangin, ito po ay yun pong wala ka ng ibang inaasahan na tulong, kundi ang Diyos lamang ang siyang makakapagbigay nito. Desperate prayer, ito po yung paglapit sa ating Panginoon na mayroong buong pagtitiwala sa Diyos. At walang ibang makakatulong sa iyo, kundi ang Diyos lamang. At yan ang iyong pinapaniwalaan. Sapagkat nasa panganib ang kanilang buhay, maging ang kanilang mga anak, at maging ang kanilang mga ari-arian. So they pray to the Lord. They come to the Lord in prayer desperately, knowing na walang ibang tutulong sa kanila kundi ang Panginoong Diyos lamang. Dahil ang lahat po ng mahalaga sa kanilang buhay, pamilya, ari-arian, lahat po ng mahalaga sa kanila ay nasa panganib. Nasa panganib. Tayo pong mga mananampalataya ay dapat din pong lumapit sa Diyos at makita sa ating mga puso, sa ating pong ginagawa, sa ating paglapit sa Diyos, yun pong tinatawag na desperadong pagdarasal. Amen? Desperadong pagdarasal. Knowing na si Lord lamang ang siyang tanging makakatulong sa atin at wala nang iba pa. Sabi ni Haring David sa Psalms 27 verse 8, ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. Makikita mo dito na halos araw-araw, no? Dahil ito po yung prayer ni Haring David, makikita mo yung kanyang pagkasabik sa presensya ng Panginoon, na makaharap ang Panginoong Diyos.
yung kasabikan sa presensya ng ating Panginoon. Sabi naman ni Isaias, hahanapin kita aking kaluluwa. Isaiah chapter 26 verse 9. Hahanapin kita aking kaluluwa. Yun pong ating pong kaluluwa, yung ating espiritu ay dapat meron pong koneksyon sa ating Panginoon. Mayroon po tayong dapat connection, spiritual connection with the Lord. Hindi lamang po physical, spiritual connection, no, mula sa ating Panginoon. Sabi naman ni Daniel, hanapin ang Diyos sa pamagitan ng panalangin na may pag-aayuno. So, ibig sabihin, dahil desperado ka doon sa paglapit po sa Panginoon, meron kang hinihingi sa Kanya, and knowing na si Lord lamang ang magbibigay sa iyo noon, dapat mo itong dalhin sa Diyos sa pamagitan ng iyong panalangin na mayroong kasamang pag-aayuno. Para makapag-focus ka sa iyong panalangin sa Panginoon. Jeremiah 29 verse 13, yaong mga taimtim na naghahanap sa Diyos ay matatagpuan siya. Pero alam niyo po ba, church, kung bago po yung verse na ito, ano po sabi sa verse 11 and 12? Sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Sino po ang nagsasalita dito? Ang Diyos po ang siyang nagsasalita dito. Ang sabi niya, batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Alam ng Diyos, ibig sabihin, kung tayo po ay mayroong mga plano para po sa hinaharap, mayroon tayong gustong mangyari sa hinaharap, mayroon po mas magandang plano ang Diyos. May mga plano po tayo para po sa ating kinabukasan, ngunit madalas po tayo nagkakamali. Pero ang plano ng Diyos, sabi niya, batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Ibig sabihin, ang plano ng Diyos kailanman ay hindi pumapalpak para sa atin. Amen? Amen. Walang palpak na plano si Lord para sa kanyang mga anak. Ang lahat po ng plano at pagnanais ng Diyos na mangyari sa kanyang mga anak, ito po ay totoong nangyayari. Ito po ay totoong nararanasan. Kailanman ay hindi po pumapalpak si Lord sa mga plano niya para sa atin. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Maganda ang plano ng Diyos. Hindi para mapasama ka, kundi para mapabuti ka. At ano pa sabi rito? Ito ay may mga plano, ito ay mga planong nandudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng pag-asa. At kung magaganap na ito, sa verse 12, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Wow, praise the Lord. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ang sabi ng Diyos, kung magaganap ang lahat ng mga magagandang pangyayari sa buhay mo, lahat ng kabutihan na mangyayari sa buhay mo, ang sabi ni Lord, kung mangyayari ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin naman kayo. Grabe po yung pangako ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya, kung ang bawat tao ay magtitiwala sa Diyos, hindi po siya mabibigo. Amen? Walang pong kabiguan sa ating Panginoon. Walang kabiguan sa Diyos. Ngunit kapatid, kung ikaw naman ay magtagumpay sa iyong buhay, kilalanin mo ang Diyos.
na siyang may bigay ng lahat ng tagumpay na iyo pong nararanasan. Magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat sa Diyos. Hanapin ang Diyos sa bawat minuto, bawat oras, bawat araw ng iyong buhay. Hanapin mo ang Panginoon. Ang sabi niya, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kaya lagi po nating hanapin ang Diyos. Magkaroon tayo ng kasabikan sa Kanyang presensya. Magkaroon po tayo ng spiritual connection sa ating Panginoon. At yan po ay mangyayari sa pamamagitan ng panalangin na mayroong kasamang pag-aayuno na nagpapakita na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na kung saan ay desperado tayo, knowing that only God can do everything in our life. Ikalawa, sa verse 22, sabi niya rito, nahiya na akong lumapit sa hari upang humingi ng mga kawal na mga ngalaga sa amin sa daan, pagkat sinabi namin sa kanya na lahat ng lumalapit sa Diyos ay pagpapalain. Ngunit kabubuutan ang lahat ng magtatakwil sa kanya. Makikita po natin sa talata na ito na ito po si Ezra at ang kanyang mga kababayan, sila po ay tinutukso na magtiwala sa tao sa halin na magtiwala sa Diyos. Tinutukso sila na walang ibang tutulong sa kanila kundi ang hari lamang. Tinutokso sila na walang ibang pwedeng magbibigay ng kaligtasan sa kanila kundi yung mga kasundaluhan ng hari na siyang magbabantay sa kanila to protect them. Subalit sa punto po na ito, makikita natin na ang kanilang patutuo sa Diyos ay maaaring malagay sa alanganin. Kung ang kanilang pagtitiwala ay ibibigay lamang nila sa hari at sa mga kasundaluhan nito, maaaring ang kanilang patutuo kung gaano kabuti, kung gaano sila prinoteksyonan ng Diyos, maaaring ang lahat po ng ito ay mawala at malagay sa alanganin ang kanila pong pananampalataya sa Diyos. Bakit? Sapagkat maaari na lamang nilang ibaling ang kanilang tiwala sa mga kasundaluhan at sa hari. At hindi na nila magawang magtiwala sa Diyos. Maaari na silang magtiwala lamang sa tao at hindi na sila magtiwala sa Diyos. Kaya sinabi nila sa hari yung kapangyarihan ng Diyos kung paano ito kumilos sa kanilang buhay habang sila po ay naglalakbay pabalik sa kanilang bayan. Sila ay nagpatutuo sa hari patungkol sa kanilang nakaraan na kung saan ay naging tapat sa kanila ang Diyos. Mga kapatid, kung tayo po ay haharap sa ganito pong sitwasyon na nandoon ang pagkatakot, nandoon yung pagkabalisa. Yung iniisip natin, walang kasiguraduhan ang ating buhay kapag hindi po natin nakikita o hindi nangyayari sa atin yung mga inaasahan po natin. Mari po tayong matakot, mari po tayong mabalisa. At huwag po tayong magtiwala sa tao. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Amen. Tularan po natin yung mga Israelita. Sila po ay matapang na humarap sa kaaway.
At ipinakita nila na sila po ay nagtitiwala sa mga pangyarihang Diyos. Meron din po ba tayong ganito katapang? Meron din po ba tayong ganitong tapang na harapin ang anumang pagkatakot? Sabi nga, face your fears. Tama po ba? Harapin mo kung ano ang mga kinakatakutan mo. Dahil pag hindi mo hinarap yung mga kinakatakutan mo, hindi ka magtatagumpay. Mananatili kang takot at balisa. Pero kung haharapin mo yan, lalabanan mo na may buong pagtitiwala sa Diyos, I tell you, church, ang lahat ng iyong takot at pangamba ay mawawala. At magtatagumpay ka. Mapagtatagumpayan mo kung ano ang mga takot na iyong nararanasan at nararamdaman. Magtiwala tayo sa Diyos kahit na dumaraan tayo sa panganib na sitwasyon o walang kasiguraduhan ng ating buhay. Dahil yun naman talaga ang totoo. Hanggang hindi po natin naranasan ng isang araw, hindi natin makikita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Kaya nga at the end of the day, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kasi yung pinanalangin natin sa umaga ay binigay ng ating Panginoon. Binigay niya tayo ng proteksyon. Iniligtas niya tayo sa anong panganib, sa anumang karamdaman, anumang sakit. Matutulog tayo sa gabi kasama ang ating pamilya na kung saan hindi tayo nakakaranas ng anumang pagkatakot dahil binigay na ni Lord ang katagumpayan at katapangan sa iyong puso. Amen? Kaya napakahalaga, haharapin po natin ang anumang takot at anumang kabalisaan na mayroong buong pagtitiwala sa ating Panginoon. At inaasahan natin na darating ang Diyos sa tuwing kailangan natin siya. Asahan natin na darating si Lord kapag kailangan natin siya at tinatawagan natin siya. Now, ano po ang resulta? Ano ang resulta ng kanila pong panalangin at pag-aayuno at pagtitiwala sa Diyos? Ang resulta po ay sabi dito sa verse 23, nag-ayuno nga kami at hiniling sa Diyos na naway ingatan kami at pinakinggan naman niya ang aming kahilingan. Lagi po natin tatandaan, kilala ng Diyos ang kanyang mga anak. Kilala ng Diyos ang ating mga tinig. Kaya naririnig ng Diyos ang ating mga daing. Gaya ng mga pangako sa atin. At siya ay tumutugon sa mga taong mayroong mapagpakumbabang puso. Tumutugon ang Diyos, sumasagot ang Diyos sa bawat taong may pagpapakumbaba sa kanyang puso. Ano pong ibig sabihin na may mapagpakumbabang puso? Yung ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat. At nagpapasalamat at kinikilala mo ang Diyos kapag may tagumpay na nangyayari sa iyong buhay. Yun po ang pagiging mapagpakumbaba. We are always grateful to the Lord for all the things He has done in us and through us.
Mga kapatid, sa teksto po na ito, inilalarawan ang ating pong kaligtasan. Tayo po ay nasa panganib dahil sa ating kasalanan. Nasa panganib tayo dahil sa ating kasalanan. Kawalan ng tiwala sa Diyos, hindi magawang magpakumbaba sa Kanya, patuloy na ginagawa kung ano ang ayaw ng ating Panginoon. Patuloy tayong sumusuway sa utos ng Diyos. Kaya nandoon po yung pagkatakot, pangamba, nababalo tayo ng mga takot na ito dahil po sa ating kasalanan. Nababalot din ng takot ang ating puso, lalo na sa ating pinaharap. Subalit, ang sabi po sa talatang ito, kung hahanapin natin ang Panginoon, siya ay matatagpuan. Kaya lumapit na tayo sa Diyos habang siya ay malapit sa atin. Habang siya ay malapit sa atin. Dahil ang Diyos ay patuloy po na nakatingin sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang mga anak na matuwid. Ang mga mata ng Diyos ay nakatuon sa mga tao nito, sa kanyang mga anak. Now, I'd like to close this message sa mga katanungan na ito. Nakita mo na ba ang iyong sarili na ikaw ay nasa panganib? Ano ang iyong ginawa? Ano ang iyong ginawa nung ikaw ay nasa panahon ng panganib, takot at pagpapanisa? Walang kasiguraduhan ang buhay. Ano ang ginawa mo, kapatid? Ang sabi po ng mensahe ngayong umaga, lumapit ka sa Diyos. Manalangin ka. Mag-ayuno ka. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng nararamdaman at nararanasan mo sa iyong buhay. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo ka sa iyong katabi, kapatid, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Lumapit ka lang sa Kanya at darating ang Kanyang tulong. Kaya hanapin mo ang Diyos sapagkat siya lamang ang magliligtas sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at magandang bahagi po sa ating lahat.